Balagtas, Bulacan, Lalawigan ng Rizal at Quezon City, ilan lamang po ito sa mga lugar sa Pilipinas na ipinangalan sa mga personalidad na umukit sa ating kasaysayan. At ang ipinapanukala ngayon, ipangalan ang North Luzon Expressway sa isang dating pangulo ng ating bansa. Balitang hatid ni Dano Tingkungko. Ito ang North Luzon Expressway, 84 na kilometrong kalsada na nag-uugnay sa Metro Manila sa mga lalawigan ng Bulacan at Pampanga at nagdurugtong sa MacArthur Highway na siyang main artery sa buong Luzon. Humigit kumulang 160,000 na sasakyan araw-araw ang dumaraan sa highway na dating kilala sa mga pangalang Radial Road 8 at Manila North Diversion Road. Mahalagang araw ang NLEX, kaya para sa ilang mambabatas, importanteng maging makahulugan din ang mismong pangalan nito. Kaya ilang panukala na ang inihain sa Kamara na layong ipangalan kay dating Pangulong Cory Aquino ang ilang kalsada sa Metro Manila, kabilang na ang NLEX. Halimbawa, ang House Bill 4820 ni Nueva Ecija Representative Magnolia Antonio Nadres na gustong ipangalan kay Cory ang North Luzon Expressway. Bilang pag-alala at pagkilala raw ito sa dating Pangulo bilang isang icon of democracy. Pabor naman kaya dito ang mga madalas dumaan sa NLEX? Nasanay lahat ng tao, North, NLEX, North Expressway. Pag South, South Expressway. Oo. Kaya pag pinilitan mo yung pangalan, parang wala na sa meaning. Sa akin okay lang. Pero mas nasanay na tayo na sa NLEX talaga, North Luzon Expressway. Nitong 2011, nauna nang ipinanukala rin sa Kongreso na ipangalan sa dating Pangulo ang EDSA. Dating Highway 54, pinalitan ito noong April 1959 ng EDSA bilang pagpugay sa itinuturing noong anak ng Rizal at historian na si Epifanio de los Santos. Pero kilala pa kaya ng mga ordinaryong Pilipino kung kanino ipinangalan ng EDSA? Sino si EDSA? Ninoy. Ninoy. Yeah. Ninoy? Kayo no? Di ba ito yung pasada EDSA? Itong EDSA. Oo. Pero kilala niyo ho kung kanino ho ipinangalan ho itong EDSA? Wala pong idea eh. Kaya Epifanio de los Santos. Sino po si Epifanio de los Santos? Isang ng klame. Diba? Sa pamantayan ng National Historical Commission of the Philippines, Kongreso o Pangulo mismo ang pwedeng magpalit ng pangalan ng isang lugar. Ang bagong pangalan ng lugar o kalsada dapat may malinaw na papel sa ating kasaysayan, kontribusyon sa lipunan at may kaugnayan sa mismong lugar. Hindi raw pwedeng ipangalan sa isang tao ang lugar o kalsada sa loob ng 10 taon mula nang pumanaw siya. Maliban na lang kung biktima siya ng assassination sa ngalan ng bansa, namatay sa kabayanihan o pagsunod sa tungkulin. Iniiwasan naman ang anumang impropriety sa pagpapangalan sa lugar. Halimbawa, kung magkadugo ang nagpapangalan at papangalanan. Yung 10-year rule na yan, this is to give ample time para sa ating magpapangalan sa mga local government unit o sa anumang sangay ng pamahalaan na gusto ipangalan ito para mabigyan sila ng pagkakataon na analisahin o pag-aralan kung ano yung significant na kontribusyon ng tao bago mo agad-agad ipapangalan sa kanya. Sangayon ng NHCP na makakatulong kahit papano sa bayani ang pagpangalan sa kanya para maalala ang mga nagawa niya sa lipunan. Yun nga lang, minsan kahit binago na ang pangalan, mas kilala pa rin ang nakasanayan. Nagtahan Bridge. Alam natin, Nagtahan Bridge. Ang dami-dami tumatawag na Nagtahan Bridge pero hindi alam ng mga tao, hindi yun ang official name niya. Ang official name niya is Mabini Bridge. For example, Loton. Pagbaba mo ng kalye sa Quiapo, ng tulay, Loton ang alam natin. Pero its official name nun, Liwasang Bonifacio. Dano Tingkungko, GMA News.